Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko. At another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Paano ba mag-convert ng bushing into bearing? Yan po yung ating gagawin sa video na to. Bali, bumili po ako ng bearing. Ito, isang buo po yan sa online shop. Bumili ako. Ang size po nung ating bearing is 608 ZZ. Yan po yung kanyang size noong bearing. Itong nabili ko walang brand. Bali isang buo po to, isang neto. Bali 10 yan eh. 10 piraso. Mga 100 plus yung nabili natin sa online Shopee. Bali ito yung proseso na ginawa ko para mailagay ko tong pinaka bearing na to dito sa pinaka lagayan ng bushing. Yan. Para hindi siya umalog-alog. Nakagawa na ako ng isa eh. Ito, ginawa ko itong isa. Ayan. Bali na ilagay ko na yung pinaka bearing. Tapos nilagay ko na rin yung pinaka crown. Hindi po yan gagalaw. Kahit takpak po yan. Hindi po yan matatanggal. Bali, pero kung gusto mo siyang palitan, mapapalitan mo. Kung gusto mo siyang ibalik ulit sa bushing, pwede rin. Bali, papapalitan to, pati yung pinaka bearing nya. So, ito yung paraan na ginawa ko para mailagay ng maayos itong bearing na to dito sa pinaka lagayan ng bushing dati. Yan, lagayan ito. Ito yung para maikitna mo lang maayos to. Ito, kitang-kitna. Kitang-kitna yung kanyang bearing. Ito yung ginawa kong paraan. Naghanap ako ng ganito. Ito, PVC. Bali dalawa yan eh. Bali dalawa itong nakita ko. Ito yung meron ako dito sa bahay. Ito yung naisip kong paraan para ilagay dito. Para maging hawakan niya o spacer niya dito sa gilid. Ito yan. Bali, sinukat yan eh. Sukat ko yan. Tapat mo. Ito. Pero kung titignan mo, hindi po siya kasya. Tama. Hindi po yan kakasya. Pero may paraan dyan para kumasya tong PVC na to dito. Unang step, susukatan natin yung PVC ng kasing kapal ng bearing na to. Balikan ito. Bali kasing kapal ng bearing. Ito siya kapal, pag-weight na yan. Tapos para naman maguhitan mo siya ng pabilog, kumuha ka ng papel na pantay. Tapos yung dulo nito, lagay mo dito. Tapos paikot yan. Paikutin mo. Tapos pantay mo siya dyan sa may guhit. Pantay mo dyan. Kung napantay mo na, guhitan mo na yan. Paikot. Kung naguhitan mo na siya, kung naguhitan mo na yan, baligin kung ano yung prosesong ginawa ko dito, ganun din ang gagawin mo dito sa maliit. Kaya din ang ginawa ko dito sa unang ginawa ko, ganoon din yung prosesong gagawin mo dito sa kabila. Ito yung step by step na ginawa ko. Tapos pagkatapos mo siyang maguhitan, lalagariin mo na ngayon to. Lalagariin yan. Bali, ang gagawin ko, lalagariin ko muna to. Tapos
para hindi tayo tumagal sa video. Bali, nalagari ko na itong PVC. Ito na siya. Ito yung magiging itsura niya pag nilagari mo siya. Pwede ko lang muna ito. Balik, ito na siya. Pasok mo sa loob. Para makita mo kung pantay. Pantay. Kung hindi siya pantay, ang gagawin mo naman siya is, gagawin ka ng liha. Pagin siya. Yung mga, minsan kasi pangit yung pagkakalagari mo, pag ganito, hindi pantay. Ang gawin mo sa kanya, lihain mo lang. Kaya sa kumantay siya. Yun din dito sa kabila. Pag pantay na siya, okay na. Tabi natin itong liha. Tapos pagkatapos mo siyang lihain, ang gagawin mo naman, para isa kasi may mga pagkakataon na hindi ito maluwag. Maluwag to eh. Kagaya ito maluwag. May pagitan. Ang gawin mo naman sa kanya is i-cut mo siya. Magka-cutting ka. Babawas ka ng konti. Daan-daan lang sa pagbabawas para hindi masyadong yan, sakto na siya. Pagka medyo kulang pa, bawasan muli ng konti. Daan-daan lang sa pagbabawas. Pwede mo na siyang lihain pagka para konti-konti lang, para hindi siya mabigla. Medyo sakto na siya. Tapos, itong malaki naman, ganoon din ang gagawin mo. Bali, ikakat mo siya to. Tapos, babawasan siya. Para naman, magkasya siya dito. Kasi malaki to eh. Para mapagkasya mo siya, kailangan mo siyang bawasan ng dahan-dahan. Huwag mo siyang bibiglayin na malaki ka agad. Dahan-dahan lang. Yan, nagkasya na siya. Ganyan siya dapat. Tapos, ilalagay mo na itong pinaka-bearing. Yan. Magiging ganyan na siya. Ito yung step by step na ginawa ko para maging lapat itong bearing ito dito. At magiging gitna na rin siya. Ano? Kung makikita nyo. Gitnang-gitna yan. Magiging pantay siya. Tapos, para naman maibalik itong pinaka-crown lock, ito naman yung gawin mo. Para maibalik yan. Kasi kailangan natin ilagay itong crown lock. Para maging lock na itong bearing. Yan. Tanggalin ko muna. Ganun yun. Ganun din to. Pwede mo siyang tanggalin kung gustuin mo. Kung gusto mo ibalik sa bushing, pwede rin. Matatanggal mo. Pwede mo siyang ibalik, pwede tanggalin. Tapos para naman maibalik mo tong pinaka-crown lock na to. Kasi ito yung magiging lock nung bearing at saka nung housing or yung spacer ng bearing. Ang gawin mo naman, dito mo naman siya makikita. Dito mo naman siya susukatin. Eto. Yung pinakalagayan nito, kung makikita nyo itong pinakagilid na to. Dito kasi yan nakalagay. Dito nakalagay yung crown lock. Dito siya nakalagay.
Ang gawin mo, para ipapantay mo itong pinaka PVC doon. Sukat na yan. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. May konti pa para sumagad siya doon sa pinakaguhit nun sa loob. Ang gawin mo na naman, gagawin mo. Lilihain mo ulit to. Tapos, sukat mo ulit. Makikita mo na ulit kung papantay naman na siya eh. Yan. Kunti pa. Tapos, ilagay na natin ulit. Testing natin ulit. Tapos itong pinagputulan nyo, tapat nyo naman siya dito. Parang manakaumbok din eh. Tapat nyo lang yan din. Para pag nilagay nyo, kasi pag hindi siya tapat dito, lulubog to eh. Hindi siya papantay. Kaya tapat na siya doon. Yan. Tapos, sunod nyo naman yun itong liit. Tignan nyo, maganda yung fitting. Tapos, nilagyan natin itong PVC. Ay, itong bearing. Magiging ganyan na siya. Ganyan yung ating kalalabasan. Pag gusto mong palitan ito, taktak mo lang yan, tatanggal. Kaya ang purpose ito, kaya gusto ko ibalik yung crown lock para hindi siya madaling matanggal. Kagaya ng nangyari. Kaya ito, kahit taktak mo to, hindi siya matatanggal dahil doon sa crown lock. Kaya maganda na may lock siya. Tapos balik mo na itong crown lock. Kung all good sa lahat, balik natin. Yan. Tapos gawa mo ng konti itong mga ngipin niya. Hindi na siya matatanggal at itaktak mo siya kasi meron na siyang pinaka-lock. Kaya ganun yung proseso nito na ginawa ko. Tapos testing natin. Okay na siya. Gitnang-gitna yan. Dalawa yan. Kaya titinan nyo. Ang ganda tignan. Yun lang yung prosesong ginawa ko dito kung paano ko ginawa yung pag-convert ng bushing into bearing. Bali, ang gagawin ko kasi hindi pa natin ito mat-testing. Ito muna yung unang bahagi ng ating pag-convert noong electric pa natin. Ipinakita ko lang sa inyo kung ano yung proseso na pwede mong gawin para mailagay mo na maayos yung pinaka bearing dito. Kaya
hanggang dito na lang ang aking video at sana'y nagustuhan nyo at sana'y may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka. Kaya lalabas ko pa ang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Karinarag Officials. See you sa next video.